So, ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga ka-GP. Nako, ito grabe itong pag-amin ni Aimee Baba, mga kababayan. Umaming tuta. So, kain echas, mga kababayan. Kain echas daw kahit anong sabihin daw ni VP Sara Duterte sa kanya, mga kababayan. Yun daw ang kanyang gagawin. So, kahit pakainin pala ito ng kahit ano, pag sinabing tumalon sa tulay, gagawin niya? O bakit ko naman sinabing kain tae? Diba? Kain pupu. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Pero pakinggan muna natin ito, mga ka-GPnatics. Kasi nga, matapos po magdeklara, mga kababayan, na umaagang deklarasyon ni VP Sara Duterte sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2028, na alam naman po natin ang dahilan yan. Diba? Alam natin yung dahilan yan, pero mamaya natin talakayan yun. Ito muna kay Aimee. Aimee daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Ano yun? Takbo, gapang, luhod, paupo, patayo. Bakit? Bakit may ganun? Alam mo, hindi ko mag-gets yun, mga ka-GPnatics, Iba yung tumatakbo sa utak ko nun, Di ba? Hindi, iba talaga tumatakbo. Ano ba talaga? Ano ba to? Gawain ba to ng mga tomboy? Parang ano yun, Parang ang labas sa akin nung sinabi niya, ano ba yun? Nakalimutan ko na, yung paupo, paluhod, di ba? Patayo, paupo. Ano yun? Parang ano yun, position ba yun ng SEX? Oh. Patayo, paupo, hindi ko luhod, takbo, gapang, luhod, takbo, gapang, luhod. Takbo, gapang, luhod? Patayo, paupo, hindi ko naman siya kaya Takbo, gapang, luhod. Teka lang, mga kababayan, ang gumagapang, ang lumuluhod. Diyos ko! Tumatayo, paupo. Iba talaga yung tumatakbo sa utak ko. Ano ba? Ako lang ba yung marumi ang utak? Nagpa-auto putik. Sabi ni Ma'am Priscilla Rapasami, garampingat nga babae. Takot si Aimee kay Sara, baka may lihim na tinatago, Boss GP, sabi ni Sir Nelson Karingal. Ako naniniwala, mayroon sabi ni Ma'am Helen Milan, baka nga magjowa sila. Oo, kasi nga naman position yun Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo, visit na yan. Sabi Ma'am Ninita, parang bembang. Sabi ni Ma'am Ninita Ubali, di ba? Takbo, gapang, luhod, patayo, paluhod, ang mga tibo. Si Ma'am Susan Gonzales, pareho tayong iniisip, di ba? Sarap ng dinner, roast chicken, tapos may... Sorry naman, sa mga nanananghalian dyan. Ang kulit ni Aimee. man iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Agoy, mga kababayan, sunod-sunuran. Ay. Kaya pala yung nakita ko dito kanina, mga kababayan. Ito, pakita ko sa inyo. Teka lang, tago muna natin ng konti yan. Ano lang, konting eksena lang tayo dito. May nakita ko kanina, kasi 'di ba, kung magbi-VP siya kay Sara, si Sara ay tatakbong presidente. Ang labas niyan, mga kababayan, ganito. Ayan. Kita nyo? Ang pangit, 'di ba? Ang pangit. Yan ang magiging pangalan nila. Tambalang napakadumi, mga ka-GPnatics. Ano yung pangalan nila? Eto, dumi. Dumi. Ang dumi. Ang pangit. Tambalang napakadumi. Dumi. 2028. Duterte, Aimee. Ang saklap. Agoy, inamin ni Babalu, tuta talaga tong si Aimee Babalu. Parang tandang at inahin lang ampeg. Di ba? Mga kababayan,
Handa daw siyang sundin lahat eh. Oh, sunod-sunuran daw. Tapos magtatambalan sila. Eh di dumi. Pangit. Kadiri. Ah? Open to be. Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo. Tingnan niyo yung mukha ni Amy. So open, ma'am. Ah? 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 Grabe oh, mga kababayan. O hindi naman tayo namimintas ha. Hindi tayo namimintas. Pero tingnan nyo itsura. Ang pangit. Parang ano eh, no? Kaya pala kumain ng dumi si Amy. Sabi ni Ma'am Minerva Mimba. Bagay nga sila. Bagay nga nila pareho silang tae. Magkano bigay sa'yo, lol? Kaya kaganyan, bali. Anong bigay? Anong bigay pinagsasabi nyo? Nice move, Junior. Ay, sayusin mo naman yung sinasabi mo. Anong bigay? Garampingat talaga tong Amy Marumi. Trabaho niya, sunod-sunuran daw siya. Mangibabain. Diba? Oh. Open to be. Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo talaga. Pero ma'am, yung kanyang announcement na yun, anong tingin nyo magiging epekto nito? Eh, maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin china-charge, eh talagang Wala daw china-charge. Teka, Amy, wait lang. Angal kayo ng angal na walang china-charge. Samantalang kayo mismo sa Senado, ayaw nyong pumirma sa Blue Ribbon Committee Report ni Panfilo Lacson. 'Di ba? Yung mga kasamahan nyo. Alam ko, kasama ka rin doon. Member ka rin ng Blue Ribbon. 'Di ba hindi kayo pumipirma? Eh, paano magkakaroon ng mas marami pang may charge? Pero kung usapin ng kung may na-charge ba, meron naman, 'di ba? Kaya lang yung mga kapwa yung mga senador ayaw nyong ma-charge. Oh. ang tao galit na at naghihirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. Aray ko, pag-asa, pinangahawakan. Paanong napag-asa yun? Mga ka-GPnatics. Okay, ganito lang yan eh. Kung talagang gusto ng tao si Sara Duterte, bakit biglang-bigla, mga ka-GPnatics, after her announcement na siya ay tatakbong presidente, na, di ba, nagulantang tayo, may pang-apat na fourth impeachment complaint laban sa kanya. So yun ay pagpapakita na, teka lang, kailangan ka talagang matanggal, kailangan ka talagang ma-impeach, ayaw ka namin, di ba? Mga kababayan, oh, very bold yung kanilang yung panawagan na talagang ayaw nila si Sara. Sabi ni Sir Nelson, hindi po kayo napompyang kaya kasunod-sunuran, boss. Forever tandem daw sila, Sir GP. Kailan pa? Vice Mayor ba siya noon ni Sara? Correct. Mga kababayan, baka yung sinasabi niyang forever na sila, tandem sila, eh baka ibang tandem yun. Ron De Quiros. Diba? Hindi, ako kasi sabi mo, forever tandem sila, hindi naman sila naging vice mayor, president, vice president, kayo pa lang kung sakali, 'di ba? O kung forever tandem, anong tandem 'yan? Pag nanakaw, riding in tandem? O tandem sa kama? Ano? Hindi, nagtatanong lang tayo. 'Di ba? Pag-asa daw ng bayan eh, walang hiyayan. Paano naging pag-asa ng bayan wala nga tayong nakukuha sa kanya. Wala nga siyang ginagawa para sa bayan eh. Kasi kung ikaw talaga may malasakit ka sa bayan, kahit anong galit mo diyan sa pangulo, 'di ba? Sabi niya ganoon, may alam siya kung paano po mga kababayan makakatulong, paano mapababa yung presyo ng bigas. Pero ayaw niya naman tumulong, ayaw niya sabihin kung ano yung kanyang alam, di ba? Buang talaga eh. Ma'am, sir, officially considering running for VP
Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP Sara, ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara. Thank you, maraming Pero sinusunod salamat. daw nila Senator Robin, ay, Sara, ay, girl power daw, ma'am. Pasaway si Robin. Okay, ma'am. Thank you. Pero ang tanong dyan ngayon, mga ka-GPnatics, paano na lang? Kasi dito parang feeling ko umaasa si Aimee na gagawin siyang VP ni Sara. Maraming naghahabol. Nandyan si Marcoleta, nandyan si Escudero, o nandyan si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, di ba? Ilan na yung nasabi ko? Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, patay tayo dyan. Di, mag-aagawan sila ngayon. Gaaway-away sila. Di ba? Mga kababayan. Pag si Aimee ay hindi pinili ni Sara bilang Vice President, ano ka, Aimee? Kanino ka pupunta? Baka biglang, ading ko, tulungan nakman, kabsat. Diba? Pero may tanong ako, guys. Gusto ko lang i-brought up ito, no? Meron kasi nagsasabi, gusto nyo ba si Presidente Bongbong Marcos ay maging Vice President? Type 1 kung gusto ninyo. Type 2 kung hindi. At bakit? Gusto ko lang malaman, mga ka-GPnatics, kasi maraming nagpapahatid sa atin ngayon ng isang, kumbaga, mga kababayan, sa matalinong perspective, saan mas nababagay si Pangulong Bongbong Marcos? Ma'am Lucy San Ramon, kasi one si Ma'am Rose. Sige, hindi, walang mali dito, huwag kayong mag-alala, pero bibigyan ko kayo ng magandang idea. So, technically, pag nakikita ko yung mga number 1 nyo, gusto nyo talaga na maging Vice President si Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Okay, bibigyan ko kayo ng magandang laban. Presidente pa rin daw, sabi ni Victoria Arevalo. Para tuloy-tuloy ang naumpisahan. Kaya lang mahirap kasi na maging presidente ulit siya, not unless mapalitan yung ating konstitusyon, yung type of government natin. 'Di ba? BP bagay ni PBBM sa 2028. Okay. Sige, na-gets ko na kayo. Okay, guys, hindi naman kayo mali. Pero mas may magandang pwesto para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, sabihin ko sa inyo. Guys, ganito. Ako, sa matalinong perspective, hindi bagay maging Vice President si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo, mga kababayan? Ang gawain po ng Vice President is spare tire lamang. Okay? Spare tire lamang. Wala siyang power totally. Okay? Mga kababayan, mas may power ang isang senador. Tandaan niyo po yan, mas may power ang isang senador. So kasi syempre halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, kunwari si VP Sara Duterte ang naging presidente sa 2028. Kunwari lang, mga kababayan, pag naging vice president siya, si Pangulong Bongbong Marcos, kawawa siya. Wala siyang power. Si Pangulong Bongbong Marcos, kapag senador siya, mas may power siya. Mas may magagawa ang pagiging senador, mga kababayan, kaysa vice presidente. Ang vice presidente, nakita ninyo, wala siyang tawag dito, walang mandate, walang mandato ang isang vice president. Basta nandyan lang siya, nakaabang. 'Di ba? Pamalit sa Pangulo. Walang mandato na sarili, mga ka-GPnatics. Ano lang talaga siya, pang spare tire lang siya. So, kung ako ang susundin, sa matalinong perspective, mas gusto ko mag-senador si Pangulong Bongbong Marcos. Matalino yung mama Bakit kanyo? Mga kababayan, sayang yung talino ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggawa ng mga batas. Marami rin siya mga nagawang batas nang siya po ay senador. Pero kung siya po ay magiging vice president, mga ka-GPnatics, anong gagawin niya? 'Di ba?
Hindi naman siya bibigyan ng special privilege ni VP Sara kung si VP Sara ang presidente. So baka gantihan lang siya dyan. 'Di ba? Baka mamaya mga kababayan, mas matindi pa yung gawin sa kanya. Gaganti at gaganti yan eh. Pag naging senador, si Pangulong Bongbong Marcos, pwede siya mag-legislate ng mga batas. At pwedeng, mga kababayan, hindi, kita nyo, medyo untouchable ang Senate. Medyo lumalaban kumpara sa pagiging BP. Ang BP wala talagang kwenta, wala nga mandato eh. 'Di ba? So, ang sa akin, senador. O kaya naman, kung gusto natin tuloy-tuloy, mas maganda, maging prime minister. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Rose, GPY Puset have power to corrupt. Hindi, ang usapan natin, yung power na talagang mga kababayan, yung literal na power, hindi yung literal, yung corruption naman ang pinag-uusapan natin. Kahit sa posisyon, pwede ka mangurap. Diba? Kahit sa posisyon, pwede ka mangurap. Pero we are talking about the prowess. Yung power talaga, mga kababayan. Hindi ko ramdam ang power ng isang vice president. Mas ramdam ko ang power ng isang senador. Diba? Kung gano'n naman po pala GP na spare tire lang ang BP, bakit natin hinahanapan ng work si Sara? Tanong lang po. Hindi, kasi ganito. 'Di ba si Sara ang BP talagang walang mandate. So, inahanapan natin si Sara ng trabaho nung panahon na siya po ay DepEd Secretary. Pangalawa, kung Vice President siya, hindi man natin, wala man siyang mandato, pero hinahanapan natin siya ng kahit papano ng gagawin para makatulong sa gobyerno. Yun ang hinahanap natin. Pero wala, di ba? Wala siyang ginagawa para makatulong sa gobyerno. Kita nyo nga, palakwalakwat siya. Kita nyo nga, kung saan-saan pumupunta. Anong ginagawa? Oh, wala. As in totally. So, pag-isipan nyo guys. Ako, alam ko may nagpapakalat ng hindi ko lang sigurado. Pero may mga nagtatanong na sa akin kasi kung ano daw ba ang best position ni PBBM. So, parang nagsisurvey na sila. Pero hindi pa naman to official. Tinatanong nila kung ano sa matalinong perspective ang magandang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi yung Prime Minister, medyo malayo yan sa katotohanan. So, between BP and Senator, kasi maraming sumasagot BP. Itandem daw sa mga dilaw, sa mga pink, 'di ba? O kaya magsarili si Pangulo basta maging Vice President daw siya. Hindi ko nakita na karapat dapat siya doon kasi sayang yung kanyang nalalaman, sayang yung kanyang talino. May mas magagawa pa siya kapag nasa Senado. 'Di ba? Oo, iba naman, 'di ba? Abdullah, tama ka. Si Lenny walang mandato pero kumikilos itong si BP Lenny that time during her time. Oh. Bumaba maging Vice President si BBM, pangit. Presidente na siya guys Tapos bababa bilang Vice President, 'di ba? Tapos walang sariling mandato. Oh. Walang disposition yung trabaho. Walang sariling description ang BP. Oh, Mami C. No, wag na mag-BP si PBBM, mas okay yan sa Senado. Kita nyo na? Oh. Pero wala naman din mali dun sa sinasabi nyo. Binibigyan ko lang kayo ng magandang idea na mas nararapat si Pangulo bilang Senado o Senador, 'di ba? Correct. Kung pure spare tire lang, bakit may budget? Kasi kailangan din po, ganito mga kababayan, spare tire siya in a nature ng wala kasi siyang mandato. So, it's up to her kung ano yung mga gagawin niya. So, syempre, para mag-function yung OBP, kailangan ng budget. 'Di ba? Hindi naman makakilos yun kung walang budget. At alam natin, ang BP, mga kababayan, second highest leader of the land. So, kailangan pa rin niya ng mga tao, right? So, kaya binibigyan ng budget.
Kasi kahit pa paano mga kababayan, kailangan mag-function ng kanilang ahensya. 'Di ba? Ng OBP mismo. Nasa plano yan, boss, kahit BP lang siya ganyan ang politika sa Pilipinas. Di natin alam, boss GP, lalo na kung ang Well, Ansel Domingo, sa akin naman, di ba, nagtanong lang naman ako sa inyo. Eh kung yan ang plano nila, Vice President, wala tayong magagawa. Di ba? Kumbaga, yung pinahatid ko lang naman sa inyo yung mga nagtanong sa akin. Di ba? Para lahat tayo may idea. Kung isipin natin, parehong tama yan, pero ako, mas nararapat siya sa Senado kaysa maging Vice President. Okay? So, ayan, mga kababayan.